Ano ang ginagawa nila? 12-dosenang estatwang parang tao, malalaki at mga tapayang bato sa liblib na lambak sa Indonesia, inukit sa batong wala roon. Hindi natagpuan ng mga arkeologo ang mga kasangkapan para hubugin ang mga ito, pati na rin ang mga bakas ng paninirahan ng mga taong maaaring lumikha ng mga ito. Ngayon, dadalhin namin kayo sa Lambak ng Bada, isang lugar na may imposibleng palaisipan. Di pangkaraniwang monumento na walang tiyak na tagapagtayo. Pinapaisip tayo kung ang pinagmulan nila ay dapat hanapin sa mas matanda at misteryosong kasaysayan kaysa sa inaakala natin. Pero bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na episode. Natuklasan ng mga Europeo ang Lambak ng Bada noong 1900 at 8 nang sinimulang idokumento ni Albert Cruyff, isang etnograpo at misyonero, ang mga estatwa at banga sa buong lambak. Paniniwala ng lokal na komunidad na bahagi ng kanilang kasaysayan ang mga monumentong ito at gawa ng isang matagal nang nakalimutang sinaunang lahi. Ayon sa ilang alamat, ang mga estatwa ay tagapagbantay ng nayon na inaalayan ng sakripisyo para sa kasaganaan at ani. Ngayon, may mahigit 400 megalitikong likhang sining sa mga lambak ng Bada, Besoa at Napu. Kabilang dito ang humigit kumulang 400 malalaking silindrikong banga na kilala bilang kalamba at 30 estatwa na may anyong tao na tinatawag na arka. Magkakaiba ang mga megalit na ito, pero mukhang may misteryosong pinagmulan silang pareho. Ang mga kalamba ay malalaking batong banga na may diametrong 1 to 2 metro at mabibigat na takip. Ang eksaktong layunin ng mga ito ay nananatiling hindi alam, ngunit may ilang teorya na nagsasabing ginamit ang mga ito bilang mga urnang libingan. Gayunpaman, marami sa mga kalamba ay masyadong mababaw para maglaman ng isang katawan, kaya nagdudulot ito ng pagdududa tungkol sa kanilang gamit. Malaki ang tsansa na wala silang malaking kinalaman sa mga ritual ng libing, pero tiyak na ginamit ang mga palayok para sa komplikadong layunin na di pa nating ganap na nauunawaan. Ang mga arka ay mga estatwang kahugis tao na 1 hanggang 4 na metro ang taas, na may malalaking ulo at katawan ngunit walang binti. May mga estatwang nagpapakita ng buntis na babae na maaaring may kaugnayan sa pagkamayabong. Sino ba ang mga nilalang na ito? At bakit ganoon ka-estilisado ngunit damang-dama ang paglalarawan sa kanila? Isa sa mga pinakakaakit-akit na estatwa sa Lambak ng Bada ay si Palindo, na ang ibig sabihin sa lokal na wika ay tagapaglibang. Mahigit 4 na metro ang taas nito at isa sa pinakamagandang estatwang na preserba sa lambak. Ayon sa lokal na tradisyon, si Palindo ay tagapaglibang o tagaprotekta ng komunidad at kadalasang isinasama sa mga ritual na seremonya. Ang kanyang malaking ulo at misteryosong ekspresyon ay tila gustong makipag-usap sa mga tumitingin, kaya maraming posibleng interpretasyon. Ang mas nagpapalalim sa hiwaga ay ang batong ginamit sa kamangha-manghang likhang sining na ito, na galing sa uri ng bato na wala sa lambak. Kaya kung paano at kailan ito nadala sa lugar ay nananatiling misteryo na nagdudulot ng kakaibang haka-haka. Ayon sa opisyal na pagtukoy ng mga arkeologo, ang mga estatwa sa Lambak ng Bada ay nagmula sa panahong nasa pagitan ng 1,000 hanggang 5,000 taon na ang nakalipas. Pero tinatanong natin kung tama talaga ang pagtatayang ito. Baka mas matanda pa ito kaysa sa taya ng opisyal na agham. Tulad ng makikita natin, ang kanilang kasaysayan ay nawawala sa mas malayong nakaraan at nababalot ng misteryo. Nanirahan ang mga tao sa Timog Silangang Asya mga 55,000-65,000 taon na ang nakalipas. Isipin ninyo, mga 15,000 taon na ang nakalipas, ang antas ng dagat ay 125,000. Ibig sabihin, ang lugar na 60 metro sa ilalim ng dagat Java ngayon ay dating bahagi ng malawak na sundalan. Ang lupang ito ay nag-uugnay sa Malay Peninsula, Sumatra, Java at Borneo. At sa kabila naman, madali mong mararating sa bangka ang Sulawesi at ang Pilipinas. Sa malaking bahagi ng huling panahon ng yelo, mula 100 at 10,000 hanggang 15,000 taon ang nakalipas, nakalantad ang malawak na lupain. Paggalaw ng mga tao sa lupa at dagat tungo sa bagong hangganan. Tinatayang 50,000 hanggang 30,000 taon
na ang nakalipas, dumating ang unang tao sa Sulawesi. Pagkatapos ng huling pinakamalaking yelo, mga 19,000 taon na ang nakalipas, malaki ang nagbago. Uminit ang klima at tumaas ang dagat, nilulubog ang malalaking bahagi ng lupa. Nagkaroon ng hindi bababa sa 3 pangunahing yugto kung saan mas mabilis na tumaas ang antas ng dagat, mga 14,500, 11,500 at 7,500 taon na ang nakalipas. Sa panahong ito, naging tunay na isla ang Sulawesi, nahiwalay mula sa Timog Silangang Asya at sa mga naunang kultura roon. Dumating ang mga Austronesian nang ang antas ng dagat ay halos pareho na sa ngayon. Dahil sa mga makabagong teknolohiya sa paglalayag sa karagatan, nagawa ng mga taong ito na maglakbay patungo sa mga isla na nakikita sa abot-tanaw. Ang mga misteryosong megalith sa Sulawesi ay mula pa sa sinaunang panahon, patunay ng isang sibilisasyong may malalim na ugat at maraming hindi pa natutuklasang lihim. Sino ba talaga ang mga misteryosong taong nagtayo ng kamangha-manghang mga megalith na ito? Isang pahiwatig mula sa kabilang panig ng mundo, sa Turkiya, ay ang Göbekli Tepe, isa sa pinakamatandang megalithic site na natuklasan. Göbekli Tepe isa. Göbekli, 11,500 taon na ang nakalipas, bago pa ang Stonehenge at Pyramid ng Ehipto. Ang lugar na ito ay binubuo ng serye ng megalitikong haligi na paikot ang ayos. Marami rito ay may ukit ng hayop at mahiwagang simbolo. Ang mga estatwa sa Göbekli Tepe ay estilong figura na may simbolikong detalye. Ipinapakita ang mga kamay at braso na nakapatong sa tiyan. Ang posisyong ito, na gaya ng sa mga estatwa sa Lambak ng Bada, ay tila nagpapakita ng simbolikong ugnayan ng dalawang lugar. Ang pagpapakita ng kamay, pagbibigay diin sa ilang bahagi ng katawan at estilong anyo ng figura ay mga elementong nag-uugnay sa dalawang lugar na ito. Libo-libong kilometro ang pagitan at tila magkaibang panahon. Pwede kaya nating tanungin kung kasing edad ng mga estatwa sa Göbekli Tepe ang mga estatwa sa Lambak ng Bada? Posible kayang ang dalawang kulturang ito, kahit magkalayo sa oras at lugar, ay nagbahagi ng parehong kaalaman? O kaya naman, ang sibilisasyong nag-ukit sa mga ito ay mas matanda pa kaysa sa pinaniniwalaan natin ngayon? Tulad ng nakita natin, ang Göbekli Tepe ay nabibilang sa isang panahon na mas nauna pa kaysa sa sibilisasyon ng Lambak ng Bada. Isang panahon na malapit sa huling panahon ng yelo, kung saan ang heograpiya ng ating planeta ay ibang-iba kumpara sa ngayon. Ngunit hindi lang iyon. Hanggang ngayon, ang opisyal na kasaysayan ay hindi pa nakakakilala ng isang sibilisasyon na sapat ang pag-unlad upang makalikha ng mga ganitong uri ng likhang sining. Ang mga estatwa sa Lambak ng Bada ay nagpapakita ng pagkakahawig hindi lamang sa Göbekli Tepe, kundi pati na rin sa iba pang mga monumento na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng mga estatwa ng San Agustin sa Colombia at Moai sa Isla ng Pasko. Ang posisyon ng mga kamay at hugis ng mga estatwa ay nagpapakita ng posibleng ugnayang kultural o nakakagulat na pagkakatulad ng malalayong sibilisasyon sa espasyo at panahon. Ang mga Moai sa Isla ng Pasko ay kilala sa malalaking ulo at estilong katawan at nananatili pa ring misteryo ang kanilang layunin. Sa parehong paraan, ang mga estatwa ng San Agustin ay nagpapakita ng mga figurang tao na namuhay sa isang kultura na may malalim na ugnayan sa simbolismo at sa banal. Aling sinaunang sibilisasyon ang hindi lang umunlad para lumikha ng ganitong obra, kundi kaya ring makipagpalitan ng kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit hindi pa rito natatapos ang mga misteryo ng Lambak ng Bada. Tulad ng nabanggit, may mga megalith na mukhang malalaking tapayang bato at kasing misteryoso rin ng iba. Ang mga dambuhalang tapayan na ito na gawa sa bato ay inukit mula sa isang uri ng bato na hindi naman matatagpuan sa lugar. Kaya pinaniniwalaang ang materyales na ginamit dito ay dinala mula sa mas malayong lugar. Nagbubukas ito ng mas maraming tanong tungkol sa logistikang sangkot sa paggawa at pagdadala. Paano na ilipat ng sinaunang tao ang dambuhalang batong ito? Ayon sa nakita natin, karaniwang paniniwala na ang mga kalamba ay kolektibong urnang libingan na sinusuportahan ng ebidensya. May ilang banga na natagpuang may malalaking takip, pero hindi lahat ay ganoon. Sapat ang lalim ng mga kalamba para sa mga bangkay, pero may ilan na may panloob na dibisyon na di angkop bilang libingan.
Maaaring ginamit ang mga ito para sa mga ritual o marahil bilang mga imbakan ng banal na tubig, ngunit sa ngayon ay maaari lamang kaming magbigay ng mga palagay tungkol sa kanilang gamit dahil malayo pa tayo sa isang konkretong paliwanag. Bukod pa rito, tila napakapanganib isipin na ang mga ito ay maaaring ginamit para sa layuning libing dahil mahalagang bigyang diin na walang natagpuang bakas ng sinaunang paninirahan ng tao sa rehiyon. Misteryoso ang teknik sa paghubog ng dambuhalang batong ito at napapaisip kung anong kasangkapan ang ginamit sa pag-ukit. Hindi lang natin alam ito dahil walang bakas. Mahirap ding maintindihan kung paano nagawa ng primitibong lahi na di pa nakakakilala ng mas matitigas na metal. Ang katotohanang walang natagpuang mga kasangkapan at walang bakas ng mga pamayanang pantao ay nagbigay hinuha na ang mga megalit na ito ay ginawa sa ibang lugar at saka lamang inilipat dito. Gawa ito ng isang napakatandang lahi. Bukod dito, hindi sila nagtatag ng pamayanan sa rehiyon dahil, gaya ng nabanggit, walang natagpuang bakas ng pamayanang pantao. Dapat ding isaalang-alang ang masukal at mahirap daanang lokasyon ng mga likhang ito na lalo pang nagpapamisteryo kung paano ito nadala rito, isang halos himala para sa sinaunang lahi. Sa kabuuan, masasabi natin na tungkol sa mga likha sa lambak ng Bada, hindi natin alam kung sinong mga tao ang gumawa ng mga ito. Hindi rin natin alam kung para saan ang mga ito at hindi rin natin maintindihan kung paano ito napunta sa mga lugar na ito. Ang pagtukoy ng panahon ay naglalagay nito sa kasaysayan pero maraming tanong ang natitira. Maraming palatandaan na nagpapakita na mas matagal nang itinayo ang mga megalit na ito. Kung gayon, kung hindi natin maintindihan ang pinagmulan at layunin ng mga likhang ito mula sa mga dokumento at arkeolohikal na pagsisiyasat, maaari nating tanungin ang mga katutubo kung alam nila ang kasaysayan ng mga pambihirang megalit na ito. Ayon sa mga katutubo, ang mga estatwa at malalaking tapayan ng bato ay matagal nang narito at hindi gawa ng tao, gaya ng alam natin ngayon. Sinasabi ng lokal na paniniwala na may mas kapanapanabik at nakakatakot na mangyayari. Ayon sa tradisyon, ang mga megalito sa lambak ng Bada ay sinasabing batong labi ng isang lahing isinumpa, isang lahi ng sinaunang nilalang na hinatulang maging bato magpakailanman dahil sa kanilang ginawa. Sinasabing ang mga nilalang na ito ay naglakas loob na hamunin ang mga makapangyarihang puwersa sa pamamagitan ng paggawa ng mga maruruming gawain na naging dahilan ng kanilang pagiging mga estatwa. Hinatulan silang manirahan sa malalim na pag-iisa ng gubat. Hindi ito natatanging alamat, may mga katulad na kwento ng sinaunang lahing naging bato sa tradisyon ng ibang panig ng mundo. Halimbawa, sa mga alamat ng Andes, isinasalaysay na ginawang bato ni Diyos Viracocha ang mga higante dahil sa kanilang masamang ugali. Sa mga lokal na alamat at iba pang pandaigdigang tradisyon, ang salitang isinasalin bilang mga ninuno ay hindi lang tumutukoy sa mga yumao, kundi nagpapahiwatig din ng mas malalim at misteryosong bagay. Esoteriko, ang mga ninunong ito na literal na ibig sabihin ay yaong mga naunang ipinanganak, ay tila tumutukoy sa isang prehumanong sibilisasyon, bago ang malaking baha na nanirahan sa mundo bago ang ating panahon at nawala na. Ayon sa mga paniniwalang ito, ang mga ninuno ay hindi lamang basta mga unang tao, kundi isang nakalimutang lahi, isang lahing nauna sa atin, na nag-iwan ng tahimik na mga bakas. Dahil buhay pa sa tradisyong folkloriko, posible kayang ang mga megalit na ito ang huling konkretong patunay ng isang napakatandang sibilisasyong matagal nang naglaho. Maaaring ang mga kulturang ito bago ang baha ay mas advanced pa kaysa atin at nag-iwan ng bakas, lalo na sa liblib na lugar gaya ng lambak ng Bada. Dumarami ang mga misteryo, kahit iniiwasan ng opisyal na agham ang ganitong radikal na teorya. Hindi natin dapat baliwalain ang lakas ng oral na tradisyon at alamat na buhay sa kwento ng tao sa mga rehiyong ito at sa iba pang bahagi ng mundo. Hanggang sa susunod na kwento.